Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Parang napalakas yun ah. Tinutok mo sa mic, boss. Ay, sa teka nun. Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na tanga. Ah. Yes! Come on, come on, come on! Oh my God! Di ba? Siyempre, alam nyo na, pag humarap na sa harap ng camera ay mag-uumpisa ng manggatas ang pambayas ng pambansang kubal, si Jonas, di ba? Siyempre, bago ako mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ang mga walang sawa sumusuporta sa akin sa mga ginagawa kong kabutihan sa mundong ibabaw. Siyempre, ang Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. O nga pala, may pinadala sa atin ng Crown Manila. Maraming salamat, Kuya Nico. May mga bagong susuotin na naman akong cup. Siyempre, pasalamatan muna din natin ang distinctive clothing kay Madam Alex Llagas. Etong suot ko, pang goddamn. Ayun, goddamn. Tsaka, ang lakas mga gwapo ng distinctive din naman, diba? Oh, mukhang Piolo Ascal pa rin, no? Siyempre, egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat sa inyong tatlo. Egocentric, distinctive clothing, Crown Manila, sa inyo pong tatlo. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ginagawa ko rito palagi. Isa po to sa mga paborito kong gawin ay ang, alam mo yun, gumawa ng kabutihan, boss. Maraming salamat. Siyempre, bubuksan na natin to. I-unboxing na natin to dito. Kapapadala lang sa akin ito kahapon ni Kuya Nico Manning. Maraming salamat, Kuya Nico. Yun. Okay. Natin. Boss, kinadkad mo, boss, ah. Yun, oh. Yun, tingnan natin kung gaano kalupit ng mga laman na ito. Puro cup to, mga tol. Diba? Boss, wala ka bang cutter, boss? Wala ka tayong cutter, eh. Ayan. Ting. Paglaman, no? Patay na daga. Boss, ba't naman ganito yung pinadala mo, Kuya Nico? Yan, no? Pang! Tigas, oh! Tigas, parang mukha ko! Ha? Eto na, mga tol. Puro dahat. Solid to, Kuya Nico. Maraming salamat. Tignan mo. No, may nakalagay po. Crown Jonas, di ba? Dapat ilagay mo kupal, ha? Jonas Kupal. Maraming salamat kay Nico. Tingnan muna natin. Nga pala, isi-shoutout ko, nung kagabi, bago ako mag-start, kagabi, nag-ano ko. At ngayon ko ginawa yon ngayong gabi, ngayong 7 PM, ngayon ako nag-video reaction. Nag-post ako kagabi na mamimili ako ng 10 isi-shoutout natin. At eto yon, yung nasa Facebook ko na may 10 putik pa malaglag. May 10 isi-shoutout ako na magko-comment dito sa post ko. At eto sila, isi-shoutout natin tong mga hindi lang naka-subscribe dito sa aking YouTube channel. Naka-follow din sa akin sa Facebook, kaya updated sila kung magpapa-shoutout ako. Syempre, unang-una, shoutout kay Jared Soriano Laudenyo. Shoutout sa'yo, tol. Shoutout din kay Gab Ignacio Prieto. Shoutout kay Victor Azero ng Tondo, Manila. Shoutout kay Rad ng Crossover. Puta, Rad ng Crossover? Rad nag-crossover. Syempre, shoutout din kay Nix Hantik Gabor. Shoutout sa'yo, tol. Magandang gabi. Shoutout din kay Richard Season. Shoutout sa'yo, tol. Mag-iingat ka palagi. Shoutout din kay Renz Leonen. Shoutout sa'yo, tol. Shoutout kay Red Fernandez. Classmate ko to. Shoutout sa'yo, Red. Miss you. 10 na yun. May mga nag-comment pa. Shoutout na rin natin. Syempre, ganyan ko kayo kamahal. Shoutout kay Judy May Ann. Nalito pa, boss. Di ba? Judy May Ann. Pa-shoutout from Macau. Ingat ka dyan, madam, sa Macau. Shoutout kay Jobel Pronevo Hanapin. Boss, hinahanap ka, boss, ng San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout sa'yo, Jobel Pronevo Hanapin. Shoutout din kay Chris Patrick. Pa-shoutout kami ng GF ko, boss, na si
Mary Grace Miranda, love you daw, sabi ni Chris Patrick. Shoutout sa inyong magjowa, magpakatatag kayo hanggang sa kayo ay humarap sa paring nakatalikod, di ba? Humarap sa paring nakatalikod, ha? Shoutout kay PJ Terwell. Shoutout sa iyo, tol. Gatasan na naman. RJ Ko ng Angono. Kita-kits nga pala tayo dyan. Bukas nasa Angono kami. Shoutout kay, Lance Bugayong from Cincinnati, Hoyo! Puta, ano ba to? Sa Amerika ba to? Boss, layo mo ah! Shoutout kay Romel Viterbo. Shoutout sa iyo, tol. Shoutout kay Abdul Karim Barotok. Happy birthday! Abdul Karim Barotok from Lucena City. Syempre, shoutout kay Joseph Agustin. Yan, tropa natin yan sa Manila. Shoutout kay Akira Selmar. Shoutout kay, mahaba-haba to Shoutout kay Junel Ochavez from Bagong Barrio, Idol Jonas. Always watching sa review mo habang nagwo-work. God bless at balagbagin mo si Badong. Badang pala. Shoutout kay Kier ng Poland. Tropa natin yan si Kier, taga Cavite, GMA Cavite. Sa mga tropa nating doon mabait na nananaksak ng ale, di ba? Yun, shoutout kay Clyde Kent. Yun, yan, shoutout sa inyo mga tol. Kung sa mga hindi ko na shoutout next time, parang naka 20 na yata ako, 10 lang dapat, pero dahil sa love ko kayo, shoutout sa inyo, mag-iingat kayo palagi lahat, at maraming salamat sa pagsuporta sa akin palagi. At syempre, hindi pa tayo mag-uumpisa, check muna natin to mga cup na pinadala ni Kuya Nico. Alam ko naiinip na kayo, pero mabilis lang to mga tol. Mga angas na ito, puro dadhat. Daddy, bagay sa daddy. Damn! Grabe boss, brown yung boss pang, ha? Sino magsasabi sa inyo ngayon, Chito Miranda? Ha? Chito Miranda. Chito Miranda, ha? Kapag sa ni Chito Miranda, di ba? Pwede wag ka nang umas na ikaw lang ang nasasaksak at nahihira. Nasaksak, boss! Nasaksak! Angas niya, no, bro, no? Maraming salamat, Kuya Nico Manning. At eto pa. Pang, ba? Itong ongos na ito, Kuya Nico. Maraming salamat. Dalawa na. Black at saka brown. Tapos eto, pang! Damn! Solid! Wow! Oy! Ano mo talaga, boss? Di ba? Maraming salamat, Kuya Nico, sa mga solid na cup. So, suotin natin to sa review natin sa mga susunod na araw. Maraming salamat, Kuya Nico. Eto, isa sa mga gusto ko talaga. Yung logo ng crown, di ba? Pang! Sino mag-aakala na pag ako'y nagsombrelo ay magmumukha akong may kayang pulube, di ba? Maraming salamat, Kuya Nico. Solid. Pang-apat. Binigyan tayo ng 5 cup ni Kuya Nico. Maraming salamat, Kuya Nico. Ha? Pang, itong ongos ng red, boss. Di ba? Mo? Ha? maraming salamat, Kuya Nico, sa mga solid na cup. Maraming salamat, Kuya Nix. Ayun, Maraming salamat, Kuya Nico. Love you. Ang ina. Meron akong susuotin pag alam mo yun, pag gagawa ko ng kabutihan dito sa mundong ibabaw, sa harap ng camera, ha? Hindi na natin patatagalin yan. Siyempre, uumpisahan na natin yan. Magsuot muna tayo ng isa. Ayan, Pang, Crown Manila yan, boy. Sino mag-aakala na magiging Chito Miranda ako, di ba? Pwede wag ka nang umasta na. Itong i-review natin ay laban ni Mike Tyson versus laban to ni wala ka naman laban to kay GL versus Zen Luke. Tatagalin niya mga pare ko. Ano pa ang dapat gawin? Let's get it on! Para yung mga kampiyon ng Process of Illumination 6 medyo mahina yung volume. Siguro dito lang kasama ko. Talo ko ito si Zen Luke. Lasan lang natin ng konti mga pare ko yung Yan. Game.
Let's get it on. Pili niya ba una? Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat, ahon 10, Zen Luke. Check, check, check! Ngayon lang ako magiging mahinahon. Itsura pa ni Zenlock dito, no? Parang talagang ano pa siya, parang bagsakang ano pa siya. Tawag sa ganun, para mga makatanggaling gubat pa siya, yung katulad kay Tweng. Lover, di ba? Forest lover, boss. Mas malakas ang palakpak. Isang batang gamo-gamo na nakipaglandian sa sumasayaw na pulang bulaklak. Nung laban niya sa Cebu, sa halimaw pa ang sarili inihambing, pag nagrarap ka, mukha kang naulanan na sipuni na kambing. Nakasalamin, tas nakatali yung buhok, para kang desperado na maestro na bayot. Hindi ka nakakasindak! Sa 150 mo lang ako matatakot! Ika'y dilaw na bata. Para kang desperado na maestro na bayot. Hindi ka nakakasindak! Sa 150 mo lang ako matatakot! Gusto ko rin yung boses ni Zenlock pag ginagaralgal niya, puta. Parang may sumasanib na ano na demonyo sa kanya no? Ganun yung tunog Kay dilaw na bata, punasan mo muna ang iyong laway. Mukha kang bunsong kapatid na binubugbog ng panganay. Pangit ang iyong boses. Tanda na talunan. Sa tuwing sumisigaw ka sa battle, para kang batang inagawan ng laruan. Pagkatapos ko kay Dosage, ako'y kontento na, mapayapa na talaga. Nilaban lang naman ako sa'yo para matutong magpakakumbaba. Paglalaro mo sa salita ay di maintindihan. Masyadong makabago, masyadong komplikado pero walang pinupunto. Tuturuan kita, pero kailangan mong magbayad. Pag sa'kin ka nakipagkamayan, magbabago guhit ng iyong palad. Ang ako... Inan lupit nun. Pag sa akin ka nakipagkamayan, magbabago guwit ng iyong palad. Galing nun, no? Bukod sa magbabago yung guhit ng palad, na parang literal, yung parang magbabago yung takbo ng buhay mo. Pag sa akin ka nakipagkamay. Pinupunto, tuturuan kita, pero kailangan mong magbayad. Pag sa akin ka nakipagkamayan, magbabago guhit ng iyong palad. Ang aking utak ay parang mundo, magulo, at ang ikot ay tagilid. Ako ang singaw na mabaho mula sa butas ng iyong pagkatao, sa akin ka makinig. Matataba ang mga tinik, anong nasa loob nito dumadaloy? Kamandag nagmula pa sa ugat-ugat ng mga isinumpang punong kahoy. Sa lawak at kasukalan, di mo na alam kung ano ang ilusyon. Ang nakikita mo sa labas ay refleksyon ng nasa loob na emosyon. May nakita kang kawal na may hawak na sibat at ikaw ang kanyang tatarakan. Subalit puno lamang yun at baging sinabayan ng anino ng iyong nakaraan. Ang solido konkreto mong masasandalan ay nagtutulog-tulugan. Ang mga tunay na sagot ay nakatago sa aking kaloob-looban. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag maniwala sa mga tunog na dulot lamang ay takot at kaba. Kilalanin mo ang iyong sarili sa likod ng kumpul-kumpul na mga tinig. Ang tunay na ako ay di kayang ipaliwanag ng pag-iisip. Kung gusto mo akong sundan, ang paunang susi mo ay ang kabuti. Nasa kabilang daan ng pagsisisi, dito tagumpay ang nasa huli. Huwag didiktahan at huwag mo kong husgahan. Nakita ko ang mundo sa sarili kong paraan. Ang iyong mata ay bubuksan ng tumikom ang iyong bibig. Ika'y sanggol. Bago ka matutong magsalita, matuto ka munang makinig. At ika'y Yung pananagalog ni Zenlock, alam mo kung bakit nakakabilib pakinggan. Unang-una, Bisaya siya Pero ganun siya katatas magtagalog. Alam mo yun? Parang akala mo hindi siya Bisaya kung managalog siya. Hindi katulad namin mga Tagalog. Pag kami nagtagalog ng ganyan, normal lang. Pero special kay Zenlock yan dahil Bisaya siya. Alam mo yun, yung pinaka-lengguwahe ng mga taga Manila pa yung pinaka-napili niyang gamitin. Galing-galing ni Zenlock dito. ika'y matatagpuan muli pagkatapos ng iyong paglisan. Kung ang lahat ay may katapusan, ang iyong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. Kanta yun, di ba? Anong ano yan?
Tagpuan muli pagkatapos ng iyong paglisan. Kung ang lahat ay may katapusan, ang iyong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. Ito lang para sa akin. Yung kabuuan ng ginawa ni Zendlock, maganda siya, maganda kung sa maganda talaga yung kabuuan ng ginawa ni Zendlock. Pero masyado kasi siyang masyado siyang generic para sa akin. Para siyang pwede mo siyang i-apply kahit kanino. Para sa akin lang naman, yun yung napansin ko dito. Magaling siya gumamit ng Tagalog. Pati yung ibang punchline niya, yung lalo na yung pag sa akin ka nakipagkamayan, magbabago guhit ng yung palad. Ganda nun. Pero halos yung kabuuan kasi napansin ko parang sobrang generic niya eh. Alam mo yun, pwede siyang i-apply kahit kanino eh. Pero maganda. Hindi nga lang siya nakadirektang para kay GL. Pero pakinggan muna natin to round 1 ni GL. Yo! Order in the court! Your Honor, mga jury, sa mga nag-aabang sa match-up, gusto kong humingi ng dispensa, pasensya, sapagkat babaliin ko yung tema. Dito Battle o Giyera, bagkus ito ay paglilitis sa isang peking propeta. Ang nasasakdal si Lucas, galing Cagayan de Oro, yung bagong big fish daw, na magmamana daw sa trono, halimaw sa dagat, oo, pero tinangay ka na ng alon, kaya't simpleng patay na tong isda sa 6 na minuto niyang pag-ahon, game! Kasi pasok Kaya patay na tong isda sa 6 na minuto niyang pag-ahon. Pag taga Cagayan de Oro ba, o isdang oro, lagi sinasabi. Pansin nyo si GL, di ba? Ano pa si GL dito? Rookie pa si GL dito, pero may mga gimmick na talaga siya lagi. Katulad yan, hindi daw battle. Yan ay ginagawa niyang paglilitis sa isang peking propeta. Dito pa lang may mga ano na talaga siya. May mga ideya na siyang binubuo. Dito pa lang. Kumbaga hanggang sa nagamay niya na nagamay, kada may battle, meron siyang kailangang bagong gimmick. Dito paglilitis yung ginagawa niya. pasok ka daw sa bagong starting minuto niyang pag-ahon, game! Kasi pasok ka daw sa bagong starting 5 ng Mindanao. Ikaw daw greatest sa yung batch, malapukodan ng Rionan. Ikaw daw latest sa yung class, ibang klase yung tinta. Kaya sa pen game ay congrats. Ikaw na bagong ink ni Arik, kasi faded na yung tats. Ikaw na bagong ink ni Arik kasi faded na yung tats. Tas yung malafukuda ng Rionan. Fukuda, tas si Tats Maven. Ikaw na bagong ink ni Arik. Bagong ink ni Arik, kasi faded na yung tats. Substitute ng Maven, yan ay dapat alam mo. 6th threat, hindi. 6th man, yan ang bag mo. Oo, reserva ka lang, boy, kaya't sak. Sana iyong napagtanto na May double meaning ba yun? 6 man. Yun lang ang bag mo. Di ko alam kung nung inano na. Yan ay dapat alam mo. 6th threat, hindi. 6th man, yan ang bag mo. Oo, reserva ka lang, boy, kaya't sak. Sana iyong napagtanto na literal pala na binuhat niyo bangko. Pero sabi nila, ikaw naman daw yung malalim na madaling makuha. Malalim na madaling makuha. Meaning, eksistensya mo'y basag yung hubog. Para bang salbabida na nalunod. Fire extinguisher na nasunog. O kaya naman ay parang aklas na natulog. Gets? Gets? Galing niya maghalin tulad. Salbabidang nalunod. Ano pa yun? Fire extinguisher ba yun? Na nasunog. Tsaka aklas na natulog. Parang kabaliktaran. O walang parang kalokohan na malalim pero madaling makuha. Wala kasing ganun eh. Pag malalim kasi, pag-iisipan, bukod sa matalinhaga, pag-iisipan mo siya. Kaya parang kalokohan yun na malalim na madaling makuha. Parang kalokohan. Pinakitaan niya ng mga kahalintulad nung kagaguhan na yon, katulad nung aklas na natulog. Na nalunod, fire extinguisher na nasunog, o
O kaya naman ay parang aklas na natulog. Gets? Gets? Oh, ikay matalino pero palpak yung punto. Para kang abogadong sumangguni kay Tulfo. Pero seryoso. Ganun kagaling niyang inano, no? Inihalin tulad para kang abogadong nagsumbong kay Tulfo. Gets? Oh, ikay matalino pero palpak yung punto. Para kang abogadong sumangguni kay Tulfo. Pero seryoso, malalim na madaling makuha, wow! Ibig sabihin lang, yung style mo watered down. Keja, Kian, Ilaya, mga may pinaglalaban, kayang isakripisyo yung aliw habang ikaw yung pinaka-normal sa mga pinaka-baliw. Kasi sabi niya, ako'y Mesiyas, ako'y reinkarnasyon, ako'y kalahating Diyos. Tinataas mo lang sarili mo hanggang magkalat sa rurok. Kung si Emar yung industriya, ikaw naman yung usok. Tingnan mo, galing. Kung si Emar ang industriya, ikaw naman yung usok. Panira ka sa industriya o panira ka dun sa binuunong Ilaya, Kial, tsaka Emar. Kung si Emar ang industriya, ikaw naman yung usok. Ang inang galing, no? Kumbaga sa binuunong tatlong binanggit niyang MC na halos pare-parehas ng estilo, si Zendlock yung parang pinakabulok o yung pinakapanira. Galing. Tinataas mo lang sarili mo hanggang magkalat sa rurok. Kung si Emar yung industriya, ikaw naman yung usok. Kasing lawak ko yung wala, kasing edad ko yung kalawakan. Puro sarili inuuna sa bawat bersong sinusuka. Pinagmamasdan imahe niya sa ilog. Ganun ka narcissist si Lucas. Ang kaso, polluted na yung agos, kaya't hindi mo to makuha. Inakala mong refleksyon mo dun sa tubig, yun pala basura. Wala, binulatlat na, round 1 pa lang. Binulatlat na ni GL kung gaano ka, kung gaano ka kahina o kung gaano ka sablay yung style ni Zendlock. Ganon niya binulatlat. Kung akala mo reflection, yun pala basura. Tang ina, round 1 pa lang, grabe na si GL dito. Tapos, puro panaginip pa yung sigaw at imahinasyon. Kung ang presensya ay lumalamon, gutom yan sa atensyon. Pang, gutom kasi. Binigyan ka tuloy ng manok, boss. Binigyan ka ng chicken. Gutom kasi. Hoy, boss. Tama kami yan, ha. Skip ko yan, boss. Delikado yan. Kahit malakas kang mag-ensya, panaginip pa yung sigaw at imahinasyon. Kung ang presensya ay lumalamon, gutom yan sa atensyon. Kahit malakas kang mag-project, kung walang leksyon o aral, di mo rin magigising mga tao kung projection mo ay astral. Kaya't ano? Galing nun, no? Ano? Projection mo. Ay, ata yung ano, yung parang naglalakbay yung kaluluwa. Habang tulog, naglalakbay yung kaluluwa. Di mo magigising. Ano yun? Astral projection ba yun? Kahit malakas kang mag-project, kung walang leksyon o aral, di mo rin magigising mga tao kung projection mo ay astral. Projection mo ay astral. Napanood ko yun sa napanood ko yun. Ewan ko kung napanood nyo na yung anong palabas to? Insidious ba yun? Yung bida ron, nakakapaglakbay yung kaluluwa niya kapag tulog siya. Minsan napunta ng Alpha Mike. Pumunta ng Alpha Mike, bibili ng tubig. At yung mga bonus na cotton buds, yung mga cotton buds na bonus. Yun sa Insidious. Nakakapaglakbay yung kaluluwa niya, yung bata. Yun yung bida ron eh. Tsaka si Josh. Yun yung astral projection ba yun? Tawag doon. Galing nun. Di mo rin magigising kung walang aral. Yan sa atensyon. Kahit malakas kang mag-project, kung walang leksyon o aral, di mo rin magigising mga tao kung projection mo ay astral. Projection Kaya't mo ay ano? astral. Direkta sa dibdib, walang barang bitin, ganyan magdiin. At para sa jury, mabuti kong inyong papansinin, bilangin nyo kung ilang ako yung kanyang babanggitin. Patay, todas yan.
Yan ang pinakamahirap. Yan ang pinaka-trap na ginagawa ng isang MC. Katulad nung, yung parang. Pag madalas ka magbanggit ng parang, pag bilangan nyo kung ilang parang sasabihin niya. Alam ko ginawa rin ni Kuya Flick yun, tsaka ni Lipcram, yung parang. Ito naman yung ako. Kailangan, pag nagbanggit si Zenlock dito ng ako, nakapansin-pansin na madalas yung pagbanggit niya ng ako. Pasok na pasok tong punto ni, GL. At para sa jury, mabuti kong inyong papansinin. Bilangin nyo kung ilang ako yung kanyang babanggitin. At para patunayang siya'y makasalanan, ito ang aking ebidensya. Ngayon tinatawag ko yung nasasakdal para sa kanyang depensa. Kaya pala paglilitis kasi inaano yung mga kasalanan niya o yung mga pagkakamali doon sa style niya. Malinis to, round 1 kay GL to. Maganda yung ginagawa ni Sendlook pero para sa akin kasi napaka-generic nun eh. Pakinggan natin round 2. Lumusot sa butas ng karayom sa damuhan. Ang lagusan ay nakatago, mahirap matagpuan. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay ang pangalawa mong kamatayan. Kumakalamaking sikmura sa amoy ng alimuom. Ang iyong magiging tulay sa kabilang buhay, aking pantawid gutom. Galing. Ay ang pangalawa mong kamatayan. Kumakalamaking sikmura sa amoy ng alimuom. Ang iyong magiging tulay sa kabilang buhay, aking pantawid gutom. Kung magiging tulay sa yung pangalawang buhay ay aking pantawid gutom. Tulay, no? Tas tawid. Tulay sa pangalawang buhay ay aking pantawid gutom. Kumbaga, pag pinatay kita, panlaman tiyan ka lang. Yung pantawid mo sa kabilang buhay, tulay sa akin. Galing. Tulay, tas yung pantawid sa gutom. Galing nun. Pasok yun. Ang iyong magiging tulay sa kabilang buhay, aking pantawid gutom. Sabi mo, takot sa'yo mga nasa Visayas? Nakakatakot ka. Ang cute-cute. Resulta, talo ka sa una mong laban. Ika'y mayabang, ako'y lutang. Sa ere di alanganin. At Yun. Ako'y. Nagbanggit na siya ng isa. nakakatakot ka. Ang cute-cute. Resulta, talo ka sa una mong laban. Ika'y mayabang, ako'y lutang. Sa ere di alanganin. At madali lang para sa'kin tapakan yung ulo mong mahangin. Base sa iyong ipinakita, sumatutal ika'y mahina. Bunga ng puro bula mong salita, kaya nagiging madulas ang iyong dila. Ngayon dito ay makinig ka. Ang mga kagaya mo'y tipikal, sa'yo'y wala ng espesyal. Tingin mo sa sarili mo'y lirikal, porket natuto ka ng magpaka-teknikal. Ninais mo lang mapabilang, wala kang intensyon, sukatin ang agwat. Ang iyong ginagawa na ng lahat. Sabihin na nating magaling ka sa stilong pinaglumaan na ng iba. Sa madaling salita, ang iyong magiging ambag ay may tuturing lang na tira-tira. Wala kang sariling tatak. Tanginang galing nun. Sa madaling salita, ang iyong ambag ay maituturing lang na tira-tira. Kasi nga marami na raw gumagawa ng ginagawa ni GL. Galing din. Binubutas niya rin yung style ni GL dito. Ang lahat. Sabihin na nating magaling ka sa stilong pinaglumaan na ng iba. Sa madaling salita, ang iyong magiging ambag ay may tuturing lang na tira-tira. Wala kang sariling tatak. Wala kang sariling tatak. Pagkatao mo ay utang, madali ka lang liliparin ng hangin. Ang iyong papel ay madali lang malilimutan. Sumobra sa kumpiyansa, ninais mo masali sa parada, naghubad ka't na ibalandra, hindi mo alam ito ay maskarada. Bulag sa liwanag na gabay ng lamparelya, madunong na nagsasalita ang bunganga ng pinasok mo na kuweba. Sa mundong to, ang kasinungalingan at katotohanan ay magkasing kahulugan. Tingin mo sa sarili mo'y magaling, palibhasa wala kang alam sa tunay na kalakaran. Ang pangkaraniwan sa pambihira ay pambihira sa pangkaraniwan. Minamasdan kung Galing nun. Ang karaniwan sa pambihira ay pambihira sa karaniwan. lugan. Tingin mo sa sarili mo'y magaling, palibhasa wala kang alam sa tunay na kalakaran. Ang pangkaraniwan sa pambihira ay pambihira sa pangkaraniwan. Minamasdan kung maglaro ang mumunta. Galing nun, no? Ang karaniwan sa pambihira
ang karaniwan sa pambihira ay pambihira sa karaniwan. Kumbaga, yung pangkaraniwan na yan, sa pambihira, karaniwan lang yun. Galing. Timong kaisipan, walang disiplina at respeto, pati mga datihan at veterano, iyo pang hinamak sa dibisyon ng Visayas. Marami ka daw hinamon at tinawag. Ngayon sa akin ikay nagulat sa siyang engkanto na sumambulat. Hindi mo ba alam na masamang magbanggit ng mga pangalan sa gubat? Aking mga mensahe naway iyong makuha. Ipapasok malawak Hindi ko alam kung ano yung mangyayari doon kung ano yung pero kasabihan kasi na masama magbanggit ng pangalan kapag nasa gubat. Hindi ko alam kung yung taong binanggit mo yung pangalan kung matatae o boss, natae ako bigla, boss, di ba? Hindi ko alam kung ano mangyayari pero masama daw kasi yun. Lalo kung wala yung tao doon, bigla yung pinag-usapan sa gubat. Hindi ko alam kung ano mangyayari aking mga mensahe na na masamang magbanggit ng mga pangalan sa gubat. Aking mga mensahe naway iyong makuha. Ipapasok malawak na imahinasyon sa makitid na pangunawa. Malaki ang iyong ulo, arogante ka masyado. Alam mo ang kwento? Hambog na mga ngaso pinaglaruan ng elemento. Nandito ka sa kasukalan, mag-ingat ka sa salita. May handog na kamalasan sa iyong bawat pagdura. Ika'y matalino, ika'y matapang. Yan ang tingin mo sa sarili mo. Tama, sige lang. Pag solido ang paniniwala, madali lang malinlang. Panauhin. Galing! Ina, solid tong round 2 ni Zendlook. Pag solido ang paniniwala, madali lang malinlang. Kumbaga, pag solid ka magtiwala ron sa tao na yon o solid ka maniwala, kaya kanyang buyuin na parang katulad ng sinasabi nila pag inutusan ka, kain ka eat. Parang kain ka eat kasi naniniwala ka na, lalakas ka dyan, boss! Pag kinain mo yung eat na yan, boss, lalakas ka dyan! Parang pag solido yung paniniwala mo, madali ka malinlang. Galing! Kung magaling ka, malakas ka, pag solido ang paniniwala, madali lang malinlang. Etong round 2 na to, eto yung sinasabi ko katulad kanina na, eto yung direktang kay Zendlook. Kay GL. Yung technical, tas yung, kumbaga, yung ambag mo, tira-tira. Kasi marami na raw gumagawa nung ginagawa niya. Eto yung direktang para kay GL. Hindi katulad sa round 1, yung ginawa yung sinita ni GL na ako, kung ilan yung akong babanggitin. Yun yung ginawa ni Zendlook kanina sa round 1. Etong round 2, hindi niya ginawa rito. Isa lang yung narinig kong ako. Kumbaga, yung sinabi ni GL, pumasok yun sa round 1. Puntos pa rin ni GL yun, yung round 1. Kumbaga, nakita na ng crowd kung ano yung ginawa ni Zendlook Tapos naipaliwanag pa ni GL. Puntos ni GL yung round 1. Etong round 2, solid para sa akin. Ang dami niyang pinakawalang matatalinhaga rito na para kay GL. Tingnan natin kung masasabayan ni GL tong round 2 ni Zendlook. Tingnan natin round 3. Round 2 ni GL. Yo! Guilty, Your Honor, sa wakas. Kulong na tong si Lucas sa sistemang marahas. Pero kung gusto mo ng payo, gusto mong makalabas, makinig ka mamaya at may tipsy batas. Kaya't Your Honor, May tipsy batas. May tipsy. Tipsy D tsaka batas. Ito yata siguro yung laban nila. May tipsy batas. Tipsy batas. Batas, yung si batas na MC tsaka yung batas. Yung law. Ang galing. tapos na yung tema, balik na sa gera, sapagkat yan ang aking forte. Saktong si Zendlook kay basag, ngayong wala ka na sa korte. Kasi, weirdo ka. Sa mga irony ng mundo, siya'y bumibilib. Ito yung tipong kinakausap yung sarili, pero di naman nakikinig. Kasi sabi niya, ako'y nalilibugan sa hubad na katotohanan. Nice! Great move! Pero wait, dude. Ibig sabihin ba nun, kinikilig ka sa fake news? Oops. Tapos sabi niya, gusto niya daw mabuntis yung tadhana. Gusto mong mabuntis yung tadhana? Grabe ang wild. Ibang klase yung style. Pansin ko rito kay GL, kada bibitaw siya ng punchline, tumitingin siya dito sa gilid ni Zendlook Di ko alam kung si Arik yung pinapakyutan niya. Boss, nagpapakyut sa'yo si GL, boss. Di ba? Boss, nagpapakyut sa'yo si GL, oh. Pansinin mo, ha. Kada mag-i-spit siya ng lines, tumitingin siya sa'yo.
Ako kasi banlag talaga ako kaya parang ano. Pero si GL kasi gumagano siya sa gilid ni ano eh. Eh nandito kasi si Arik eh. GL may gusto kayo ba sa Arik So, anong tawag sa anak nyo, Destiny's Child. Tangin ang galing nun. Kung gusto mong buntisin yung tadhana, anong tawag sa anak nyo? Destiny's Child. Galing. Gusto mong mabuntis yung tadhana? Grabe ang wild. Ibang klase yung style. So, anong tawag sa anak nyo, Destiny's Child. Ano yun, di ba? Grupo ng mga singer yun, Destiny's Child. O pangalan ng title ng kanta. Di ko alam, pero alam ko ano yun eh. Pangalan ng grupo yun eh. Pangalan ng grupo ng banda ba o ano? Yo! Pero hindi. Balik tayo sa top tier bars. Kasi sa mga jokes I know, sir, di ako dumayo ng Manila para makitang mediocre. Kasi sabi niya, makasalanan ng apoy kung malinis ang tubig. Boom! Natulog ang mga tao, nagising ang mga bituin. Boom! Talagang sapul yung kalaban. Pero wait lang, sarap sa tenga, pero sa laban, lame, trash, kaya't straight, facts, zend, look, wake up, dito fake clash, dala ko'y great axe, dala mo'y paintbrush. Dala ko'y great axe, dala mo'y paintbrush. Parang sinabi ni, nandito tayo sa patayan. Tapos, ang dala mo, panulat o pampinta. Tapos ako, papalakuling kita. Anong gagawin mo? Dodrawing mo ako. Boss, dodrawing mo ako? Papalakuling kita, boss! Tanginang galing nun. Wake up. Dala ko'y great axe. Sa'yo, paintbrush. Galing. Trash, kaya't straight, facts, zend, look, wake up, dito fake clash, dala ko'y great axe, dala mo'y paintbrush. Dahil ika'y pumarito para marinig ang iyong tula, habang ako'y dumayo dito para iyong bibig ay bumula. Parang presidente ng Amerika, egotistical tong bastard, maging arrogante at ignorante, yan ang kanyang trump card. Unorthodox ka, ha? Unorthodox ba? Iba't traditional lang yung galing. Yung left field naging right wing, kaya't self-centered yung dating. Solidong pundasyon, habang iyong backbone fractured. O abstract ka nga, kasi kalat yung structure. Puro palpak pa na angles, yung sinisilip ni Ungas, kaya't panuusad ang yung trip kung anggulong butas. Tas puro pa angas, peke yung angas, minsan sobrang galit, tas biglang okay saglit. Ganon. Sobrang galit, biglang okay saglit. Tas puro pa angas, peke yung angas, minsan sobrang galit, tas biglang okay saglit. Ganon si Lodi mag-trip, kaya't sorry ang chip, galing CDO ka nga kasi ang corny ng beef. Galing CDO ka nga kasi ang corny ng beef. Corn beef ta CDO. Tangina, galing. Ganon si Lodi mag-trip, kaya't sorry ang chip, galing CDO ka nga kasi ang corny ng beef. Kaya't generic yung generic, yan ang aming comment, walang sapak yung poetry kasi galing spoken, di para sa opponent, disconnected, broken, tingin mo gets yung message, then you're fucking wrong, son! Easy! Sobrang solid din ng round 2 ni GL. Sa akin, sobrang solid din ng round 2 ni Zendlook. Parehas nilang nagawa ng maayos yung round 2. Sa akin, tabla tong round 2. Parehas silang malakas dito. Kala ko hindi maihigitan ni GL o hindi matatapatan ni GL yung round 2 ni Zendlook, pero natapatan niya yun. Solid. Tabla sa akin tong round 2. Round 1, GL. Round 2, tabla. Pakinggan natin round 3. Itong mga laban talaga. Nasaksihan mo na ba ang pagtatalik ng buwan at araw? Kakaasar lang ni GL na mga gusto kong buntisin ng tadhana ba yun? Tapos biglang babanatan siya na gano'n. Nasaksihan mo na bang magtalik ang buwan at araw?
Tawa tuloy yung mga tao. Nasaksihan mo na ba ang pagtatalik ng buwan at araw? Ako, oo. Ngiti ng aso na umaawit sa Pebrero 30 na wala sa tono. Dilubyo ko ibang klaseng enerhiya ang dala. Lakas ng bagyo na may ikatlong mata. Ang iyong paglalakbay ay matatapos na ngayong gabi. At malamig na katawan mo na lamang ang malalabi. Ang iyong husay ay mananatili na lang na anino ng iba. Hindi magbabago ang hugis ng gubat pag nawala ka. Uhaw at gutom, binigay sa iyo ang katawan ni Kristo, isang ligaw na kaluluwa tulad ng apoy ni San Elmo. Kasi ikaw ay luma, pangkaraniwan ka na daw. Pag tumingin ang lahat sa iyo, walang mababago na pananaw. Pag tinimbang ating mga letra, mababasag kang buo. Mga bara ko mabigat sa pakiramdam na parang panibugho. Ito'y paghahanay ng mga bituin, konstelasyon ay nabuo. Pagmasdan kung inyong gusto, ako'y mananatiling makinang sa teleskopyo ng mga tunay na pilosopo. Piling mga tema at konsepto ang naging asignatura. Hindi ito pambabatikos at bastusan lang. Ito ay literatura. Wala nang iaabante ang iyong galing. Magsanay ka mat maglaon. Yan ay mananatili na lang dyan parang kahapon. Parehas lang tayong may apoy na namana mula sa mga naunang manglilikha. Gusto ko rin magbahagi ng liwanag. Oy, wait lang. Ay! Sayang, nalaglag ka na. Hindi na kita na Hindi ko na post. Ang gusto mo lang magsiga, naghuhubad parang kahapon. Parehas lang tayong may apoy na namana mula sa mga naunang manglilikha. Gusto ko rin magbahagi ng liwanag. Ang gusto mo lang magsiga, naghuhubad ang aking kaluluwa sa tuwing lumalakad ako sa entablado. Binubuhos ko ang lahat, maging malawak lang ang baso. Malawak. Binubuhos ko ang lahat, maging malawak lang ang baso. Parang may narinig akong ganun linya. Kay GL ba yun? Pero iba yung yung parang ibubuhos ko ang lahat hanggang mabasag ang baso. Tapos hindi ko alam kung kung tama ako Pero parang narinig ko nga kay GL yun, nilaban niya yata kay Unico. Ako sa entablado, binubuhos ko ang lahat, maging malawak lang ang baso. Malawak posibilidad, walang limitasyong potensyal, ilusyon lamang ang harang, ang lahat ay lilipas pero di lahat merong hangganan. Mas malayo at mas matayog pa ako sa iyong mga hinahangad. Ang estilo ko'y hindi naman talaga bago. Ito'y matagal nang nabuo sa hinaharap. Aking mga letrahan mapanghalina ang buod. Wagas nakakahumaling katulad ng babae na kulot. Bagamat di angkop ang edad sa talino, kulang daw ang karanasang tunay. Ang aking kaluluwang tigasulat, ang multo ng aking nakaraang buhay. Hindi ko alam ang nakikita mo, parang alaala ng bulag. Ito'y patuloy mong babalik-balikan, parang pangakong hindi natupad. Abutin mo man ng pilit ang panalong para sa akin nakatakda. Parang salitang patawad, wala kang magagawa. Handog ko'y oras at luha, bawat patak may bilang. Ako ay parang luha, ako'y... Galing handog ko yung oras at luha, bawat patak may bilang. Yung oras may bilang kada patak, tsaka yung luha. Galing Pero ang hirap nun, magbibilang ka ng luha. Pero ang galing, binabasa niya doon sa patak. Ang panalong para sa akin nakatakda, parang salitang patawad, wala kang magagawa. Handog ko'y oras at luha, bawat patak may bilang. Ako ay parang luha, ako'y mahirap na pigilan. Yun yung ako, nag-aano na naman siya ng ako. Ako ay nandito lang upang maglatag. Ako wala kang magagawa. Nang pilit ang panalong para sa akin nakatakda, parang salitang patawad, wala kang magagawa. Handog ko'y oras at luha, bawat patak may bilang. Ako ay parang luha, ako'y mahirap na pigilan. Ako ay nandito lang upang maglatag ng kamay. Sundan ang mensahe, wag ang mensahero. Dahil siya ay magpapatuloy sa kanyang personal na paglalakbay. Maraming salamat at paalam sa inyo lahat. Patalinhaga ulit itong round 3 ni Zendlook. Pero gaya ng round 1, yun nga, yung selfie bars na sinasabi, yung ako, yun. Tsaka generic itong round 3 niya. Pero maganda. Maganda siya, matalinhaga. Yun nga lang, hindi siya direktang para kay GL. Hindi katulad nung round 2 para kay GL talaga yun. Pakinggan natin round 3 ni GL. Yo!
Ito pa si Zed Luke, yung kampiyon ng tryouts. Oh shit! Pinanood ko yung freestyle mo. Bro lit, so sick, off beat. Putang ina. So lit. Oh shit, off beat. Habang binabanggit niya yung freestyle mo, oh shit, alam ko na doon babagsak sa off beat eh. Naaalala ko agad yung wala na ako na pera na ngayon. Putang ina. Naalala ko yun habang binabanggit niyo yun, unti-unting ano sa akin yun, yung joke lang niyo, wala na ako na pera na ngayon. Salamat at paalam sa inyong lahat. Yo! Ito pa si Zed Luke, yung kampiyon ng tryouts. Oh shit! Pinanood ko yung freestyle mo. Bro lit, so sick, off beat. O bagsak ka sa bagsakan, walang form yung formulang nagamit. Walang rhythm algorithm sa tempo temporary. Kasi raw, may sarili siyang ritmo. May sarili siyang ritmo. Nagpalusot pa yung cheat. Walang respeto kay Supreme Fist. Kaya't, walang respeto kay Supreme Fist. Kaya't sabi nila, wag ko daw gamitin yung train of thought. Kasi baka di nyo na magets. Pero wala akong pake. Basta't kalaban ko'y ma-deads game. Simulan natin sa Genesis. Cain, Abel, hindi. Masyado nang gamit yung part. Ako'y halimaw. Ako'y hayop na kumakain ng kapares. Ako'y kanibal sa Noah's Ark. Noah's Ark, uulan. Uulan ngayon ng bala. And it's gonna flood sun sa aking handgun. And now your end's near. Kala mo nga, I wish bus. Sa daming click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Ganon mag-subscribe sa Ganon mag-subscribe sa magazine, sa bilis ng aking trigger. Di na to dadaan ng St. Luke's. Diretso na to sa St. Peter. Peter Parker, Spider-Man, sa web ito'y halang. Pero kala ko ba malinis ka, iba't panay Mary Jane ka lang. Mary Jane ka lang. Kaya't anong lamang ni Zendaya lang naman. Zendaya, ako'y kabado sa Maynila. Well, as you can see, biglang tumigil train of thought na parang MRT. Ganon. Kasi ako'y magwawala. Ngayon lasapin mo yung desperation. Di ko natripan yung Doc Pau. Kahit I skipped my medication. Baliw-baliwan lang iba agad. Yan boy, yung bagong generation. Ikay average sa stats. Masyadong standard deviation. In-expose ko kanyang berso. Alam nyo na yung limitation. Sapagkat inaral ko yung Zen na parang meditation. Binunag ko kanyang sikreto. Mala Bible explanation, sunog yung Gospel of Luke. Wala nang revelation. At last, ako'y umahon upang malunod yung kalaban. Ang deserve mo, San Marino Corn Tuna. Siksik, sarap at sulit. See? Konti lang ang Walang pake sa hatol at ganun lumamon Brad. Wasaktong, modernong balagtasan sa classic battle rap. Easy! At may next battle ka pa pala. Wala nang makikinig sa'yo. Malas ka lang, Lucas, at nakalaban mo ako. GG! Itong round 3, dikit lang din tong round 3. Pero mas maraming nakuwang momentum konti lang, mas maraming nakuwang momentum si GL dito, yung sa click here, yung sa wish bus. Yung train of thought niya, maganda rin. Pero naano lang ako dun sa freestyle, naalala ko yung ano niya. Round 3, konti lang, gahibla lang para sa akin GL. 1 GL, 2 tabla, round 3 GL para sa akin. Pero ang galing ni Zendlock dito. Matatalinhaga talaga yung binitaw niya rito. Pero sa akin, mahinig tayo isang judges lang. Round 10, Zen Luke versus GL. Maging ice bomb beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun.
Shoutout sa kanilang pareho, sobrang solid nun. Pero ang boto ng hurado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay GL. Shoutout sa GL, shoutouts Doc Q. Shoutouts sa Team Rank Files, Tech Team, tas sa tanan ng Maringani. Thank you. Dalawang type ng pagrarap, dalawang estigo, left field tsaka yung classic na battle rap. So, yun nga, mas oriented lang sa battle rap talaga yung ginawa ni GL. So, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako nabusog. So, kita naman, busog ako. GL. Yun nga. Hindi yung naging basihan. Yun, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.